Walang puhunan? Mahirap magsimula ng negosyo? Totoo nga ba yon? Tara, pag-usapan natin. Good day guys, ako nga pala si Jeffrey Namayan, or mas kilala nila bilang Coach Jeff. Sa video ito, tatalakayin natin bakit nga ba yung iba nahihirapan magsimula ng negosyo, maliit man yan o malaki. Ang katwiran nila, una is walang puhunan. Ikalawa, mahirap raw. Ikatlo, hindi na alam kung paano yung gagawin nila. Pero alam niyo ba, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, dahil sa social media, marami tayong pwedeng gawin upang makapag-start ng isang negosyo nang wala kang kapital. Yes, tama, pwede ka mag-start ng walang kapital. Paano? Marami po tayong mga platforms sa social media tulad ng mga tinatawag na affiliate na kung saan hindi mo kailangan mag-deliver ng product o hindi mo kailangan mag-start ng product, pero pwede kang makapagnegosyo. Affiliate marketing is napakaganda siya na hindi mo kailangang maglabas ng malaking kapital, or kung meron ka man, pwede naman. Dahil wala kang kapital, pwede rin. Maganda dito, pag nag-start ka ng negosyo mo, madi-develop yung tinatawag nating selling skill mo. Sa panahon kasi natin ngayon, kung ikaw empleyado, hindi po sapat ang isang merong income lang. Lalo na kung sa pamilya, ikaw lang ang source of income. Hindi pa po ba tanda sa atin yung dumating na pandemic, na kung saan maraming nawalan ng trabaho at marami ang na-stuck sa kanilang mga tahanan. Ngunit, alam nyo ba, maganda dito, with the use of social media and internet, even your gadget, na kung saan, pwede kang magkaroon ng negosyo. Ang maganda dyan, simulan mo lang. Huwag mo ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano, kasi sa totoo lang, the more you analyze, the more you paralyze. Ano nga ba ang mga bagay na dapat ay matutunan sa topic na ito? Una, dapat, huwag mong isipin kung anong wala ka. Ang isipin mo, kung anong meron ka, kung paano ka makapagsimula ng negosyo na applicable sa'yo, especially sa mga customers mo. Believe me, huwag kang titingin ng produkto na kung saan ikaw lang yung may gusto. Remember, mayroon ka mga customers na kung saan sila dapat yung tignan mo. Kasi sila yung bibili, hindi naman ikaw. Kalawa, dapat tignan mo yung mga competitors mo. Kasi, para malaman mo kung ano ba yung magiging advantages mo sa kanila. Tulad na ng price or presyo, o kaya yung quality or service ng produkto na meron ka. Kasi bakit? Napakalaking halaga po yun sa mga customers mo kung ano ba yung mabibigay mong value sa kanila. Remember, you're giving value, not only the products that you have for your customers. Kasi pag nalaman ng mga tao na vina-value mo sila, believe me, babalik at babalik sila sa produktong meron ka na ibinabahagi mo sa kanila. Pangatlo, do not look for the income. Look for the service. Or, kung ano ba yung bagay na pwede mong ibigay sa customers mo. Believe me, income will follow pag naunawaan mo na kung saan dapat magserbisyo ka muna sa mga customers mo. Paano yun? Paano ko ikita? Paano ko ikita? Diba? Simple lang po. Kung ikaw, nagbibenta ka ng isang produkto, yan, i-deliver mo siya sa kakilala mo. O kung ikaw mismo magdi-deliver, gawin mo, bigyan mo siya ng freebies. Sa umpisa lang naman, di naman madalas. Bakit? Ano bang binubuo mo dito? Yung income? Hindi po. Yung relationship between you and your customers. Kasi bakit? Kahit mawala yung negosyo mo, pag yung relationship mo sa mga tao, sa mga customers, clients mo, buo, believe me, kahit anong i-alok mo sa kanila, 80 to 90% bibili sila sa'yo. Ganun po kaganda pag na-build mo ang relationship. Treat your customers, your clients as a family. Hindi po tayo dapat transactional. Dapat po tayo ay nagbubuo po ng relationship sa ating mga customers. Kasi if they will feel that, believe me, maganda ang magiging takbo ng negosyo mo along the way. Sana po marami tayong tutunan sa video ito, na kung saan, kung sa tingin nyo po is natulungan din kayo, please share this video, like, and subscribe. Sa gayon, mas marami po tayong maabot na tao sa pamamagitan ng ganitong video. Maraming salamat po, bye and God bless.